Kai Sotto, makakalaro na sa NBA this year? Mukhang matutuloy na ang NBA dream ni Kai Sotto mga kapatrol. At DeMar DeRozan, target ang corona bago siya magretiro. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Sotto, makapaglaro na sa NBA this year? Well, titingnan natin ang mga established facts. Unang-una ay malakas na ang katawan ni Kai, and that alone will make him an even juicier NBA prospect. Bakit? Dahil alam na ng buong NBA kung gaano ka-skilled si Kai at legit 7'3". Walang hindi kayang gawin ni Kai, kaya lang he has the reputation as a very soft player. Pero hindi na ngayon, kahit ang mga big men ng Latvia ay nakatikim sa lakas at galing ni Kai. Very crucial ang maturity ng kanyang katawan with the help of his personal strength and conditioning coach. And another reality ay ang very consistent development ni Kai sa kanyang mga laro. Halos isang taon nang nakikita si Kai na very consistent ang kanyang stats and it keeps on improving. Sa Yokohama B. Corsairs, nagawa ni Kai last season ang kanyang mga career highs. At pati sa Gilas ay naging very consistent siya at naging main man pa ng national program under Coach Tim Cone. And lately, ang paglalaro ni Kai sa kanyang bagong team na Koshigaya Alphas, na kung saan siya na talaga ang nagiging main man ng team na dinaig pa niya ang mga world imports ng Alphas. Isa lang ang kailangan ni Kai ngayon upang makakaabot siya sa NBA possibly this year. Dapat lang na ma-dominate ni Kai ang Japan B-League this season and anything can happen. Hindi malayong makakakuha siya ng isang guaranteed NBA contract this year. Again, given na magpapatuloy ang kanyang development at mag-dominate siya this season. At sa kanyang bagong team na Koshigaya Alphas, ay nagkaroon si Kai ng perfect team na makakatulong sa kanyang NBA dream na willing magbigay ng kahit ano para lamang magiging successful siya, and in the process ay magiging successful rin ang Koshigaya Alphas. So far nakikita na kasi natin ang napakalaking tiwala ng Koshigaya Alphas kay Kai at hindi naman pinahiya ni Kai ang Alphas by producing monster numbers day in and day out sa mga preseason games. At balitang NBA naman, DeMar DeRozan, target ang corona bago siya magretiro. Maraming pinagpili ang team si DeMar DeRozan na pwede niyang puntahan itong free agency. Pero nagpass siya sa Philadelphia 76ers, Miami Heat at dalawang teams ng Los Angeles na Lakers at Clippers para pumirma siya sa Sacramento Kings. Mula Chicago Bulls, tinanggap ni DeRozan ang challenge sa Sacramento Kings at may kinalaman daw doon si Paul George. Ibinuko ito ni DeRozan sa latest episode ng podcast ni George. One, and it's funny, I had to wait for what you were going to do. Lahat pa ni DeRozan kay George. So I'm waiting for what you are going to do first of all. Itong free agency rin, umalis ng Los Angeles Clippers si Paul George at pumirma sa 76ers. I had a hell of a time in Chicago. I had hell of a teammates in Chicago. I think I was just looking for an opportunity just to win at a high level wherever that was going to be. Yan ang dagdag na sabi ng 35 years old na si DeMar DeRozan. Nagmasid-masid lang daw muna ang 35 years old forward pagkatapos ng nakaraang season at naninimbang ito. Naghahanap ang Sacramento ng proven scorer na itatambal kina De'Aaron Fox at Domantas Sabonis
at niligawan ng Sacramento Kings si DeMar DeRozan at napasagot naman ito. Napunta si DeRozan sa Sacramento via sign and trade deal sa Bulls at San Antonio. Binigyan siya ng Kings ng 3-year $76 million contract, and the Boston Celtics had a perfect NBA starter just sitting on their bench. Sam Hauser is more than just a bench player. Ang Boston Celtics ay isang sobrang talented na kupunan, dahilan kung bakit nila napanalunan ang NBA Championship noong nakaraang taon sa dominanteng paraan. Matapos ang isang 64-win regular season, nagtala sila ng 16-3 na playoff run na nagtapos sa ika-18 banner ng prangkesa. Sina Jason Tatum, Jaylen Brown at ang natitirang starting lineup ang pumukaw ng atensyon. Ngunit dahil sa sobrang dami ng talento ng kupunan, may mga manlalaro tulad ni Sam Hauser na natitira lamang sa bench. Si Sam Hauser ay pumirma sa Boston Celtics bilang undrafted free agent matapos ang 2021 NBA Draft. Nagsimula siya sa isang 2-way contract at kalaunan ay na-convert sa standard deal sa kalagitnaan ng season. At sa kasalukuyan, siya ay isang starting level player na muling pinirmahan ng Boston Celtics sa isang team-friendly na kontrata upang maglaro mula sa bench. Bagaman si Sam Hauser ay may kakayahan ng isang NBA starter, siya ay nananatiling bench player para sa Boston Celtics. Ang sitwasyon na ito ay nagpapakita ng lalim ng talent sa kanilang roster na may mga manlalaro na tulad niya na may potensyal na mag-excel bilang starter sa ibang kupunan. So tama, may mga player na hindi kailangang maging star o superstar para maging mahalaga sa isang kupunan. At si Sam Hauser ay isang perpektong halimbawa ng ganitong uri ng player. Sa halip na maging standout individual, mas mahalaga ang contribution niya sa pamamagitan ng pagiging mahusay na role player na alam kung paano maglaro sa paligid ng mga star players tulad ni na Jason Tatum at Jaylen Brown. Ang mga ganitong uri ng manlalaro ay nagbibigay ng tamang balanse sa team. Hindi sila kinakailangang magdomina, pero mahalaga ang kanilang spacing, shooting at depensa upang maging mas effective ang mga bituin ng kupunan. At sa kaso ni Sam Hauser, ang kanyang shooting ability at kakayahang maglaro sa tamang sistema ay nagbibigay ng dagdag na versatility ng Boston Celtics na nagiging dahilan para manatili siyang mahalaga sa kanilang success kahit na siya ay nasa bench lang.